Bawat household po, bibigyan ng 10,000 na tulong para mabilis yung kanilang pag-recover. At sigurado madadagdagan pa yan. Tapos siyempre, yung mga nasalanta na kabuhayan po nila sa agriculture. So separate naman po yon. Pero ngayon, yung ayuda mismo, pagkain, pagkatapos pera para may magamit sa immediate needs ng ating mga biktima ng bagyong Julian. So kakaiba po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pakasipag talaga po mga kababayan ng ating Pangulo. Matik, lumipad agad papuntang Ilocos para mag-asikaso, sakluluan po yung kanyang mga kababayan doon. Yung ating mga kababayan sa Ilocos na nasalanta ng bagyong si Julian. Yan po yung ating hands-on talaga, yung ating Pangulo. Kasama si Congressman Sandro, nag-inspection sila ng mga damage. Pati siyempre si Governor Mateo Manotok, anak ni pamangkin niya, anak ni Senator Amy. Yan yung mga damage po. Parang yung kanyang tatay talaga, yung ating Pangulo. Hands-on po. Kaya napakapalad natin na we have this kind of president, maasikaso sa ating mga mamamayan. Kaya yung mga paninira po ng mga nausog, hindi po tumatalab. Ngayon, kahapon, nag-rally. May Friday rally sila, People Power. As usual mga kababayan, mga invisible yung nandun. Ang pumunta po, 1 dosina na lang. Absent pa si Harry Roque kasi wanted siya. Ito yung nagpi-people power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 din pala. 14. Kasya lang sa isang jeep mga kababayan. Para ng mga uto-uto, mga kababayan, itong mga taga-nauto, yung ibang mga vloggers nila, nagbaliktaran na. Bumalik sa ating Pangulong Bongbong, nag-away-away na sila. Wala na kasing support. Tigil yung pogo, tapos nagkakulong na si Pacquiao. Si Harry Roque wanted. Stress na si Harry Roque. Tingnan ninyo yung itsura ni Harry Roque. Parang hindi na natutulog. You see? Ngayon, mamaya ibigay ko sa inyo yung mga magagandang kwento, magagandang balita. Kasi pati yung inflation natin, bumabang muli. So that is a good news. At yung mga pinagtatawanan nila na 20 pesos na bugas na imposiblian niya na matupad, hindi po sinusukuan ng ating gobyerno na yung pangarap na 20 pesos na bugas, mangyari po. Mamaya ibigay ko sa inyo yung mga kwentong yan, pati yung ginagawang inspeksyon ng ating Pangulo doon sa mga nasalanta ng Julian, bagyong si Julian. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya.
At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balik tayo mga kababayan. Ito yung pag-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Talagang pinuntahan niya yung mga buro-barangay. Yan ang presidente po. Hindi tulad ng vice-presidente na nandun nagpapatato. Pumunta ng Kalinga. Hindi man nagtrabaho, nagpatato lang at nagsayaw-sayaw. Sabi ko sa inyo, useless. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Sige lang po ang trabaho. Hands-on talaga po. Yan ang leader po. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. We have a working president, napakasipag. Talagang personal niyang tinitingnan. Ito yung aerial inspection. Yan post niya mismo mga kababayan. As I flew over Ilocos Norte, it was hard not to feel the weight of the destruction caused by Typhoon Julian. I did, however, find comfort in seeing the spirit of bayanihan very much alive amongst our Kakailians. Kababayan siguro ibig sabihin ng Kakailians. The national and local government will work hard to speed up road repairs, rebuild flood defenses, and ensure that every family receives the help they need. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan aerial inspection po with Secretary Bunuan ng DPWH para makita kung ano yung kalagayan after the flooding. Silted na masyado po. Lahat na buhangin. Wala nang ilog, sabi ng ating Pangulo. Kasi silted na. Kailangang i-dredge yan, mga kababayan. Kaya po, talagang babaha. Kasi wala nang daluyan ng tubig. Yung ilog, mga kababayan, lahat na buhangin. Siyempre, mag-overflow siya. Wala nang madaanan yung tubig. Yan po yung ating Pangulo. Talagang tinitingnan niya, personal. Ito yung distribution ng mga ayuda. Yan, kasama palagi. Iboto natin po ito si DLG Secretary for Senator Benhur Abalos. Yan ang number 1 senator ko po. Dalawa pa lang yung napipili ko sa administration slate, si Benhur Abalos. Tapos isang independent, yung nagre-represent ng mga vloggers para may representation din tayo. Di ba? Sa Senado, yung mga online sellers, vloggers, yung digital age na tayo po, importanteng may nakakaintindi po ng ating kalagayan. That is the emerging economy, digital economy. Tama pa? Si Mark Gamboa po. Number 1, Abalos, mga kababayan, for Senator. Distribution po ng mga relief. Matik po siya. Kita ninyo? Yan ang leader. Meeting siya kaagad sa mga disaster officials para sa immediate rehabilitation. Ngayon, ito po yung mensahe, yung interview ng mainstream media as published by Manila Bulletin sa ating Pangulong Bongbong. Ng tigta 10,000 bawat household. Uniform po. Dinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Yan si Speaker Martin. Naman, magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung pagkatapos nito, yung sa pag-rebuilding
Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. So pinag-utos agad yung immediate rehabilitation after na ma-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya kasama niya yung kanyang mga cabinet secretaries na involved para sa rehabilitation, yung DPWH secretary, siyempre yung ayuda. Kaya nandyan si Secretary Gatchalian. So 25 million from the Office of the President, then 15 million galing kay Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives. Bawat household po, bibigyan ng 10,000 na tulong para mabilis yung kanilang pag-recover. At sigurado madadagdagan pa yan. Tapos siyempre, yung mga nasalanta na kabuhayan po nila sa agriculture. So separate naman po yon. Pero ngayon, yung ayuda mismo, pagkain, pagkatapos pera para may magamit sa immediate needs ng ating mga biktima ng bagyong Julian. So kakaiba po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, sa ibang balita, ito na po. This is good news. Yung inflation po, bumaba ngayong nung September. At sabi ng ating gobyerno, they will see to it na magiging estable ang presyo ng mga basic commodities habang papalapit po yung holiday season, yung Disyembre, yung Pasko. So sabi rito, yung inflation po ay bumaba sa 1.9% in September mula sa 3.3% nung Agosto, sabi ng Philippine Statistics Authority. So ito na yung pinakamababa mga kababayan na inflation rate since May 2020 mula nung panahon ni Digong. Kaya sabi ng ating Speaker of the House, ito anyang lower inflation rate ay dahil po sa implementasyon ng mga government programs at saka dahil sa tuloy-tuloy na bagong Pilipinas Servicio Fair na ginagawa ng ating gobyerno. O ngayon, yung mga taga-nausog po, inaakyos si Martin Romualdez na nag-vote buying. Sabi nga natin, malabo man po na mag-vote buying si Martin Romualdez. Kasi po, si Martin po, hindi man tatakbong senador, nag-file po for re-election as congressman, doon man lang po siya sa Leyte. Paano mag-vote buying siya sa buong Pilipinas? Tama? Saka, ang election po, next year pa, 2025 midterm election. Congressman lang yung tatakbuhan ni Martin, kaya malabo yung mga akusasyon ninyo. Yung presidential election, kasi pinagdududahan ninyo si Martin, ay siyang itutulak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tumakbong presidente. Tama kayo? Tama kayo sa duda. Malamang. Si Martin nga po ang itulak na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Kaya ayaw makisali si Superate. Umiwalay sa nagsariling kampanya si Superate po. Umiwalay sa alyansa ng Bagong Pilipinas. May nangguguluan niya dyan. Nagsilos yata si Superate. Magsarilian niya ako. Di magsarili siya. Di ba? So sabi po ni Martin Romualdez, ito anyang mababang inflation dahil anya sa tulong ng ating gobyerno, sa mga programa ng gobyerno at sa implementasyon, aggressive implementation ng bagong Pilipinas Servicio Fair. So sabi ni Martin, the House will continue helping President Ferdinand Marcos Jr. Jr.'s administration in ensuring that food products are accessible and affordable anya. The intervention measures taken by the government under the leadership of President Marcos Jr. are now yielding positive results, sabi po ni Martin. Referring to Marcos' decision to cut the rice import tariff from 35% to 15% and the government's program na 29 pesos per kilo na bigas na binibenta po sa mga kadiwa stores.
ito anyang twin steps have significantly reduced the retail price of rice from above 50 to 60 pesos per kilo to 40 to 42 pesos per kilo, or by at least 20%, sabi po ng speaker. Romualdez also touted the provision of aid and other services during the bagong Pilipinas Servicio Fair, a program where government agencies visit provinces and far-flung areas to ensure that benefits reach the people. So napakaganda pong programa. Walang nakagawa nito sa mga previous administrations. Marcos lang ang nakagawa nito at yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kaya masyado pong na-insecure yung mga kalaban sa politika. Dati kayong kaalyado, lumaban kayo. Imbis sumama na lang sana kayo at hindi inawa yung ating Pangulo at si Martin. Yan kasi mga palaaway kayo. O tingnan ninyo, ang inabot ninyo, problema. Habang tuloy-tuloy lang sa pagsiservisyo ang ating Pangulong Bongbong at saka si Martin Romualdez. O di sana, kung nakipagtulungan kayo, hindi masyadong naging ganid sa politika at sa confidential funds, kasama kayo sa honor. Di ba? Kasama kayo sa sana credits nitong magagandang ibinubunga ng programa ng ating administrasyon. Pinili ninyong umiwalay kasi masyado kayong ambisyoso. Tama pa? So according to Romualdez, the BPSF and Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families has already visited 24 places across the country with over 10 billion in government services and cash aid given to 2.5 million Filipino families. Ngayon nga dito, may orientation na naman po para sa AKAP. Magdi-distribute na naman. Kaya tuwang-tuwa yung mga kababayan namin dito. Kasi po, laking tulong, lalo na doon sa mga pamilya na mahina po yung kita. So para man lang may magamit sila na panggastos po sa pangangailangan ng kanilang mga anak na pumapasok sa eskwela. Tama po? So napakaganda po itong ginagawa ng ating gobyerno habang inaayos yung ating economy. And later on, pag maayos na yung ating economy, so comes now the opportunity ng kanilang mga anak na dati walang trabaho, na makatrabaho po. Hindi man po ito habang buhay na dole-outs na lang lagi ang gagawin ng ating gobyerno. Kasi hindi din maganda yung ganong strategy para baka kasi pagdating ng oras, masana yung tao, palaasa na lang sa gobyerno. So wala mang ganon pong gustong mangyari yung ating gobyerno, yung ating pamalaan. But meantime, isusupport mo na. Kaya nga term niya, ayuda. Pag ayos na sila, o di pwede na silang tumayo uli sa kanilang sariling mga paa. Ganon mga kababayan ang objective ng ating gobyerno. O ito pa yung magandang balita po. Pangarap lang ba? House Quinta Committee to chart pass to 20 pesos per kilo of rice, sabi po ni Congressman Joey Salceda, yung aming congressman po rito na tatakbong gobernador. Madaling sabi, hindi po nakakalimutan ng ating administrasyon yung pangarap na i-reduce up to 10 pesos per kilo. Ay, 10 pesos. 20 pesos per kilo ng bigas. Si Digo nga po, sabi niya, i-reduce niya sa 7 pesos per kilo. Tapos yung 20 pesos na per kilo pangarap ng ating Pangulo, pinagtatawanan nila. Pero yung 7 pesos per kilo ni Digong, na hindi man po nangyari, wala silang sinasabi. Ganon ang mga utak ng mga nausog. Talagang may tupak. May problema po talaga sa ulo. Mga sinto-sinto. Tupakin. Sabi po ni Congressman Salceda, among the tangible goals niya nitong newly formed Quinta Committee or Quintacom
kung may Quadcom po tayo na nag-imbestiga ng mga pagmamalabis ng previous administration sa Pogo, sa War on Drugs, at kung ano-ano pa. Ito naman, Quinta Committee. So, composed of 5 committees po. Kaya, Quinta. Salceda, chairman of the Committee on Ways and Means, made this revelation in the context of his call for continued vigilance on rise inflation, which the poor tend to be most sensitive to. To reduce the retail price of rice, the country's staple food, down to 20 pesos per kilo was one of President Marcos' campaign promises back in 2022. Hindi man actually siya campaign promises, mali man yung pagkasulat ng balita dito. Misquoted po ninyo yung ating Pangulo. It is a dream of the President. Pero hindi niya prinamis. Pinangarap lang niya na sana naman niya ma-reduce natin. Sana ma-reduce. Ang promise kasi, gagawin ko po ang ganito na ganyan ang promise. Nangarap siya. At ang pangarap na yon, mga kababayan, gusto niyang matupad. Wala man pong masama sa mangarap kang ganon. Pinagtawanan ngayon. Kasi daw, prinamis. Di ba? Campaign promise na yung reading nila. Iba man po ang pangarap sa promise. Pero yung pangarap, gusto niyang matupad. Sabi ng ating Pangulo, pag na-put in place na natin yung lahat ng mga programa sa agrikultura, I hope to reduce it up to or down to 20 pesos per kilo. So sabi rito sa balita, whether or not it will come true before the end of his term in 2028 remains to be seen. But the Quinta Committee apparently wants to put some kind on plan to paper. The House of Representatives has already established a 5-committee panel on food security and food prices. My committee, the Committee on Ways and Means, sabi ni Salceda, will be the principal committee for this effort. Other consistent constituent committees are Trade and Industry, Food and Agriculture, Social Services, and Special Committee on Food Security, sabi po ni Congressman Salceda. So sabi ng aming congressman na itong Quinta-Com will also pursue measures to increase the annual gross value added gross in agriculture to at least 2% so that it catches up with our population growth. Also to reduce agricultural production losses from as much as 30% to 15%. And half the post-harvest losses in vegetables and fruits from 42% and 28% respectively to about half of each number. So it is feasible, mga kababayan. Pwedeng mangyari basta magtulong-tulong po. Hindi yung sige lang ang batikos ninyo. Wala man kayong contribution. Hindi man kayo tumutulong, namimirwisyo pa kayo, nanggugulo. Yan ang problema dito sa mga nausog. Hindi man kayo magtrabaho. Tulong-tulong dapat ang bawat mamamayang Filipino. We support the government. Yan, kasi nasa isang bangka po tayo. Ang problema dito sa mga taong ito, natutuwa kayo pag may nangyayaring mga masasama. Anong klase mga pag-iisip yan? Pag may masamang balita, tuwang-tuwa sila. Nagpaparti-parti sila kasi may mga gamit sila, mga kababayan, na issue na ibabato sa ating Pangulo. Tama? Yan ang mga ugali niyan. The Bicolano said he also wants to bring livestock and poultry prices in the Philippines to regionally competitive levels. We hope to make real and structural improvements to our food systems, similar to the numerous accomplishments of the House joint hearings on senior citizens and PWD benefits earlier this year.
For his part, sabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na itong Quinta Committee will exercise the lower chamber's oversight power and look into reports of smuggling, hoarding, price manipulation, and other practices in the restraint of trade. Sabi po ni Speaker Martin that this new joint panel would also check on the enforcement of the recently signed Republic Act 12022 o itong Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. The law aims to make food items more affordable and make life better for farmers, sabi po ni Speaker Martin. Yan ang mga leaders natin na may pakinabang. May pakinabang yung ating bayan, hindi yung sige lang ang pakyo. Pa-picture-picture, patato-tato, pasayaw-sayaw, pangiti-ngiti, pa-selfie-selfie. Yan ang makikita ninyo kay Pusit po. Tapos, pa-interview sa media. Babanat ng kung ano-anong mga nonsense. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.